Sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng kulay walang halaga. Ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahaba, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaan gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang dikdik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nakukulot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. Sa Ebanghelyo ngayong araw, napakalinaw na paalala ni Jesus. Huwag nating pagtutunan ang kanlabas tayo ng pagiging mabuti, awa, nakakalimutan ang mas mahalagang bagay, ang katarungan, awa, at katapatan. Sinaway po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pariseo at mga eskriba dahil masigasig sila sa paliliit na detalye ng kanilang relihiyosong gawain. Nagbibigay sila ng ikapo kahit sa maliit na bagay, ngunit nakakaligtaan nila ang katarungan, ang awa, at katapatan. Hindi masama ang kapatid ang magsunod sa batas. Mahalaga po ang sumunod sa batas. Bakit? Kasi kung hindi tayo sumunod sa batas, talagang magbulo dito ng maguluhan. Imagine po kung hindi tayo susunod sa libawa sa batas ng traffic. Di ba? Ang mangyayari dyan, magpapagdaan dyan. Di ba? Mag-aaway ng mga tao. Kaya napakalaga po ang sumunod sa batas. No? Mahalagang sundin natin yung batas sa libawa ng Ten Commandments. Magsimba tayo, ilalan natin ang araw ng pagpapahinga, ang pagpagulang, huwag magnakaw, huwag makalunya, huwag pumatay. Mahalaga po yan. Pero ang nangyari sa ibang medyo, sinaway pa rin ni Jesus ang mga pariseo at eskriba. Dahil po, ang problema sa kanila, no? Ang problema ay kapag ang pagsunod sa batas ay nagiging anlamas lamang, habang ang puso ay malayo sa Diyos, ito po yung problema. At ito ang nangyayari sa mga pariseo at eskriba, mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, linisin muna ninyo ang loob ng baso at tingnan upang luminis din ang labas. Napakaganda ng arawan na ito, no? Ang sasalaw-arawan na ito. Pinapalo sa atin, mga kapatid. Maaari tayo magkaroon ng malinis na mukha. Maaari tayo magkaroon ng maayos na pananamit. Makita ng lahat na tayo ay
No? Maganda, pugi-pugi. No? Ngunit ang tanong ng Panginoon, malinis din ba ang ating puso? Sa unang pagbasa, mga kapatid, no? Nagbigay ng hamon sa atin. Ako ng pagbasa na huwag basta-basta maninang kumakaranta sa mga pangyayari. Pinapalalahan tayo rin magtatag sa pananampalataya at panghawakan ng mabuting balita sa gitna ng kabuluhan ng takot ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at katatagan. At ito ang magandang pagsusuri natin sa ating sarili ngayon. Mas mahalaga ba sa akin kung ano ang nakikita ng tao o kung ano ang nakikita ng Diyos? Maaaring makusay tayo sa iba, magdasal, magbigay ng donasyon, tumulong sa gawain ng simbahan. Ngunit, kung ang bahay, kung sa bahay, tayo naman ay nananakit, tayo naman ay nagsasalita ng di paganda, kung hindi tayo marunong magpatawa, kung hindi tayo marunong magpalasakit sa ating kapwa, kung hindi tayo tapat sa ating kapwa, may kailangan tayong linisin sa ating puso. Ang tunay na Kristiyanismo, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa mukhang banal. Ito ay tungkol sa puso tunay na nagmamahal. Kaya sa araw na ito, huwag lamang natin linisin ang labas ng baso. Linisin natin ang loob, ang ating galit, inggit, kayabangan, sama ng loob, kawalan ng awa. Linisin natin yan. Hindi natin ang tulong ng ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, linisin mo ang aming puso upang ang kabutihang nakikita sa amin ng tao ay tunay na nagmumula sa puso ng pamahal sa iyo. At tandaan natin, mga kapatid, hindi hinahanap ng Diyos ang tao maganda sa panlabas lamang. Hinahanap ng Diyos ang puso tapat.